ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga ikalamay yung adlaw ka natuturan. Welcome din sa itong panaguban sa todo mo ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kawan niya Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala, no? Agosto na kita karon, mga igala, no? It's Friday, but it's August 1, mga igala, no? Unang adlaw sa Agosto karon, mga igala, no? So, Agosto, mga igala, which means month of holidays. Charing. Di ba mga igala, ay? Kuan mga igala, no? Ang Agosto, mga igala, is kadayawan, mga igala. Pero una tamo aginusunan mga igala, kamusta mo sa tamo, no? Kamusta nyo ang mga adlaw karon, no? Okay pa ba ta dyan, no? Kamusta ato ang trabaho kaganiha? Char, mama ka. Bita mga katambayan ay karong adlaw mga igala, no? Katapos ang adlaw sweldo murag karon magtan-aw na ako, murag feeling na ako magdakaso ko mga tao karon sa mga malls, mga igal, no? Uban pa mga kanan. Kay, sweldo ba yung gahapon? No? So, sweldo gahapon, mga igal, ating laag nila, kay especially weekend karon, di ba? So, weekend, ako ba na ito, mato na po samal, mato na po dog. Unsa ba na? Samal, no? Although na trabaho sa Monday, mga igal, yung gabi, mato na, tapos muli na lang sila Domingo, mga igal, wow, sana all! Sana all. Robita may igala, speaking of samal, may igala kablota dagat ato padulungan, no? Although there is sa tuwas Davao City man to nahitabo mga drowning incident, may igala po na ipanawagan ng ato ang Davao Coast Guard Station Davao City, mga igala, no? Kabahin sa kaning ginatawag nato nga kuano, kabahin sa to ginatawag nga sa kanina mga kagri. Kabayan na sa mga drowning incidents na to, mga kagri, tambayan naman ta. Kaning mga katambayan, no? Kaning ato ang mga drowning incidents sa mga dagat. Although Davao City to nahitabo mga igala, no? But it's still applicable, mga igala, no? Sa bisan asa, no? Nga mag-ingat, no? O kung nagit mga beach resorts na ato ang makuan ganyan, wala man lay kana mga safety equipment or kaning safety or mga life-saving equipment, no? It's a red flag, no? Hindi ka dapat maligo diha, no? Kay murag naligo ka at your own risk. What if
no? Gusto na itabo naman to dira sa may sa may dumoy gud mga higala. Oh, likod na ng planta sa Pepsi. No nga kuan tawagan ni kanang kuan siya no nalaunod pero dira mo gud ang lugar kantilado mo bitaw di na ginapaliguan pero nga pa nagaligo diha no. Actually dugay na nga panahon daghan na nga lumos diha daghan na ginakuan din ha no. Daghan na og kanang gina-report no. Bata pa ko mao na ginang report dihan lugar mga higala pero nagya pa mga ligo. Bitaw no. Honestly actually mga higala ay gani disregard kung sa mga tourist mga tigulang. Kinagi na dira mga higala tinuod jud na. Although we may find it kaning katawanan or unbelievable but still no naghapon na sila kamatuuran no ang ita mo dugay na katilado man ginadira sa may likod sa may dumoy pero naliko gihapon ay nako anyways may gala ano pa mangno may gala no una na may gala ato na itabo nga retrieval rescue ba to no sa atong Coast Guard Station Davao City may gala no og ilahan pay mangno may gala alang sa atong mga sa atong mga beach goers no mga safety kung sa dapat maligo tas di dapat sa mga dapat buhaton pag maligog dagat no ano mga gala no ang Deputy Station Commander sa Coast Guard Station Davao City may gala no na si NC Patrick John Domingo paminaw na to incident duha ka buok atong mga niaging adlaw ma'am no. Kaning sa July 26, 2025 natay nahitabo nga drowning incident diri sa may Pepsi Beach Resort, Barangay Dumoy, Talungo, Davao City. O based sa atong investigation no, nailhan nato ni si Rixel Galos, 17 years old ug usa ka residente sa Purok 3, Bago Shiro. Ang nahitabo ani is kaning nag-family outing ni sila. Tapos nasa nakita nga duha ka bata nga nalumos. Tapos karon iyang gi-attempt na i-save ang katong duha but unfortunately kusog ang balod igo ra jud siya nakahatag og kaning salbabida or life-saving equipment. Then immediately natawagan ng ato ang tropa sa Coast Guard. Immediately naka-deploy ni og tao o nag-conduct ni og search and rescue operation. Ang kaning operation namo is nagbugay ni og tulo ka adlaw bago nato na recover. Na-recover na po ang biktima no atong July 28 mga bandang alas 5 sa may vicinity waters sa may Fishport Pool, Davao City o dayon-dayon atong gi-turn over sa pamilya. O katong ikaduha po natong drowning incident po nga nagtago sa vicinity waters of Cadato Beach Resort sa Barangay Dumoy. Bali, ang nahitabuhan ni is ang bata is si Adrian Sean, 7 years old o residente sa Barangay Kamansi, Turil. Ang nahitabuhan ni is na wala siya nabantayan sa iyang ginikanan ba. Tapos karon nalumos, then pagka mga alas 11, nakita ang lawas aning bata diri sa may shoreline ng gyapon sa beach resort. Unya nakatawag dayon or naka-coordinate dayon sa ato ang 911 o gidagan dayon sa hospital but unfortunately na-declare gid siya nga dead on arrival sa hospital o mao lang to ang update sa karon. Okay, residents nga dili sa maligo until 5 p.m. Tungod ani nga minor sea advisory from the FIVOX with regards to the katulinog lagi sa Russia. Diri ba sa Davao, since ato yung din Davao Leisure, Davao de Oro, ug katunghit ato nga mga lugar sa Davao region, abay palmang ang ato ang Coast Guard. Bali sa buwa ma'am no, nag-release po mi og sea travel advisory ma'am no nga ang ato ang mga manlalayag sa dagat is mag-take sila o extra precautionary measure para maiwasan nato ang mga maritime incident nga may tabo diri sa ato ang kadagatan diri sa Davao City, ma'am. Pero wala siya specific na ano sir no nga bawal maligo sa ning-ani nga orasa kay Wala pa naman, ma'am. Okay, sir. Sir, another question lang, sir. Kading drowning incident na to, na ba significant increase ang atong mga drowning incidents diri sa Davao City kay murag ubay-ubay na pod og sa kaning mga nangalumos? Para karong bula naman, karong July, ma'am, natay na itala nga duha ka drowning incident nga nahitabo diri sa may Turil, Davao City, ma'am, no?
natay additional na safety measures kaha o unsa bay lakang karon sa Coast Guard Davao? Bali sa karon ma'am, pahimangno na mo sa katawhan regarding diri sa pagligo-ligo og dagat na iwasan nato maligo sa kaning mga beach na dili accredited nga walay life-saving equipment, walay lifeguard o first aid kit kay isa na sa mga dahilan nga magkaroon ta og drowning incident. Parehaning sa mga bata nga dili mabantayan tapos karon walay makaresponde dayon o dili magtawag sa Coast Guard or sa 911 ba. O ato pong i-remind ng mga dagainog-inom na mga tao nga galigog dagat nga mag-ano sila og kaning body system kay para during sa mga incident na dayon makatabang sa ilaha. Mo na to ma'am. So, mga tumahinggal ang pahayag ni Ensign Patrick John Domingo, mga hinggal ang Deputy Station Commander sa Coast Guard Station, Davao City. Sundan lang ganyan ninyo na wala man nagibuhat ng mga pahimangnon na para i-deprive mo sa inyo to enjoy your life, mga hinggal o giprotektahan pag ganin na inyo ang karapatan nga enjoy ninyo ang kinabuhi hangtod sa gusto pa bumabuhi, no? Although di mo nato na malikayan ng kamatayon dira, pero at least gipahimangnuan mo o wala mo gipasagdan. Suko ka ma. Umitaw? Ara na tong kaning mga bata dili ta dapat mo dili ta dapat kaning gagay-gay ulo kay it's because it's your right. Ay nako, it's your right to shine. Unsa ba gina? Ay nako. Bitaw ay kasagaran karon mga lunod mga higala mga bata. Boy, ayaw gininyo tuguti ginainyo ang mga mga higala yung mga anak kanang mga gagmay pa ay inyo biya kung maligo og dagat kay mo papadul nga gina mo ato ginagdagat. Imo man yung giadto. Di ba? Pero maginikan busay pud kuan-kuan kaning gadanghag rang agi. Bitaw? Ayaw magdinanghag. Anak na ninyo. Mo na gina akong kuan na balay duga-duga mo panganak tapos di mo kabantay ultimo ana no unahon pa rin ninyo ang sariling kalipay. Anak-anak mo tapos unahon ninyo sariling kalipay. Wa ta nag-anak-anak. Charing. Bitaw nga galay. Amo na suko. Pero bitaw mga katambayan no. Unaha ang safety sa inyong anak. Ano na ko punto na ang safety sa inyong anak. Kung niya man mo dira kay gusto di mo maglipay-lipay, ayaw dalain yung anak. Nakasimple. No, gusto lipay-lipay mo. No, mo, shot mo. Oh, edi inyong tawagan inyong ayaw ninyo dalhay yung anak. Kablom mo si kuan sa mga bata ba? Budagan gina. Dagat. Ano man ang gina. No, kanang kuan gina sila dagat, no? Kanang ma-excite sila pag makita sila dagat. So ilang instinct kana. What gusto sila matuto para mag-swimming? No? Mo na nga pag before mo pag napa mo yung mga gagmay na mga bata ayaw gid yung pasagdahi. No, tan-awa gina no. Ayaw pud inyo igaid. No? Okay, lain na pud na. No, mo lagi ako ingon kung gusto mo mag-enjoy, ligo dagat, ayaw mo pagdalag bata. Mo ra gid na. Anyways, may gala balik kita man lang sa mga importante pinomdom niya to si Bianan. Yes, mga higala, balik kita dito sa ito panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito, mga higala. Yes, mga higala, no? Dinhita sa ito ang laing isgutanan, mga katambayan, no? Pila na ba ta kaadlaw? I think, so, based sa kung wala man lang pagbabago sa report, no? Ika 50 days na natong zero NPA na ang tibuok Davao Region, og lain pang kon mga higala, lain pang areas of responsibility sa 10th Infantry Division, mga higala, no? So NPA nadakpan na tong Jaguar 8 ba to moto sila, mga higala, no? So asa na karon ang kasundaluhan, mga higala, no? So daghan na sila mga focus sila sa sustainability, mga higala, no? Muna isa sa mga mga higala no price, mga higala, kung wala na insurgency problem ang atong lugar, mga higala, no, murag medyo lahi na nga focus, no. Although ang krimen, mga higala, no, naman gina siya, mga higala, na in ever developing places here in the country chart English yun. Joke lang. Basi may kasimple lang ato. Sorry, good. Pero ano siya, mga katambayan, no?
Isa sa mga nindot gid nga kuan nato ani karon no nga marag ma-peaceful na nga to ang kuan, peaceful na nga to ang atong kabukiran no. Although namo gina mga bangi, away-away sa mga tribo, gusto ko ano pero may makaingon ko ako na lang moingon nga medyo isolated na siya nga mga panghitabo no. Mga isolated na lang na siya, wala na to so na to mga harassment, wala na tong pareha sa una nga may namduman na ako nga kuan na kung ninumduman sa una mga higala nga manhunog og tower mo na is problema ta signal sa una no kay dagag tower na pang sunugon no wala na to nga mga insidente no. And katong bago pa ko sa media mga higala isa sa mga funny, I don't know no funny but it's not funny at all when you have a second thought of it mga higala no. Katong gigranada ang katong karnabal no nga dool sa detachment sa sundalo nagpadol gid itong karnabal gani mga higala no sa detachment sa sundalo kay gusto nila may mong safe nahimo na may no na delikado na may no kinabuhi no dito sa Pakibato tong panahon na to 2012 I remember it was 2012 no okay kanang panahon na mga higala tong baguhan pa ko di ako sa korte nagaatang no para sa kaning balita anak mga higala no so to file ng kaso di ba so mo na ang kuan mga higala no mo na ang kuan gid sa una gid mga higala and then mo po to may endanger pa ng mga civilian mo ang pinakaluoy lang gid diha sa lugar may kanang naingon ani may mga civilian mga civilian ra jud no. So di dapat na to maabot mo sampot sa ingon ani mga higala nga kailangan na to kunon mga higala no kailangan mo ano po na maglaban-laban mga higala unsa ba. Di na dapat na to na kuan din dapat nato na paboto sa ingon ana nga kuan no na kuan mo balik na po no. So daghang salamat no daghang salamat sa tong gobyerno especially sa National Task Force on Ending Local Communism and Armed Conflict or NTF-ELCAC no nga nahitabo ni no for how many years nahitabo na gid nga wa nag-NPA diri sa tuang lugar gina dali na makabalik no. Anyways may gala ani ang ano pahayag ni 10th Infantry Division Public Affairs Office Chief Major Ruben Gadot mga higala. Minaw na to. Nagpabiling 0 NPA ang ato ang tibuok joint operational area sa 10th Infantry Division. Naghatag sa ato higayon kining ani nga mga panahon nga makapag-focus ta samot sa ato ang mga other sustainment operations like sa pagtutok sa mga livelihood o sa mga status sa mga ICLIP benefits sa ato ang mga former rebels. And at the same time nako ni siya nga higayon nga ma-maximize pud nato ang ato ang mga civic actions activities under sa mechanism sa ELCAC no like mga massive awareness campaign sa atong mga kabatanunan no mga livelihood trainings like sa ang 18NIB na sila gikandak sa mushroom and spawn production no ug uban pa nga mga naglalahing ang outreach programs ug civil military operations nga mga activities. So dira ta maximize karon sa ato ang campaign to sustainment. At the same time, gina-finalize nato ning pag-rationalize sa ato ang campaign code sa dihang pag-transition nato sa internal security operation into comprehensive archipelagic defense operation. Again, sugod karon nagpabilin although dugay na ta insurgency free ang Davao region but in terms of the presence of a single NPA sa ato ang lugar since June 13 we don't have any armed threat groups no with respect to Southern Mindanao Regional Committee and other neighboring nga mga communist terrorist groups like North Central Mindanao Regional Committee and Northeastern Mindanao Regional Committee kung asa mo ni ang mga pinakaduol nga mga armed threat groups sa ato ang region but tungod sa ato ang mga deployments no like mobile community support sustainment teams nga mga sundalo ra gihapon nga nagpabiling nga nagatuyok-tuyok karon sa bukid naatay 57 actually ka platoons no
nga mobile community support sustainment teams nga nagtuyok sa bukid for deterrence and of course para ma-facilitate ang pagpakusok sa ato integrated territorial defense system. Mao nang maglisod pud og sulod ang katong akong naisgutan nga duha ka neighboring nga mga regional committee sa NPA. So mga to mga igala no, ang pahayag ni Public Affairs 10th ID Public Affairs Office Chief na Major Ruben Gadot mga igala with regards ani nga to ang kaning ani ato pagiging NPA free karong mga takna 50 days mga katambayan na 50 days no. So hopefully tuloy-tuloy na no. Sa mga community karon mga igala na hopefully magpadayon gyapon ng kuno yung suporta sa gobyerno, although you may find it na mga kanang ginatawag nato nga political noise no. But hopefully it will not change your your stand mga igala kay bisan man kato inyong ginasuportahan, dili na gusto nga mobalik ang NPA sa mga lugar ato ang mga lugar pod no. So ayaw di lang kita magpadala sa emosyon pod. Di lang kita magpadala sa emosyon. Mo na natuhang yun. Anyways, mga igala sa pila ka tuig mga igala no, pila na ba ang nahimong ko kana organize sa ato ang kasundaluhan mga igala no. And believe ko sa atong mga sundalo karon na especially diri sa to sa Davao region even other areas mga igala no nga wala na sila nag-focus sa combat no. Bisag dili nila trabaho lang matrabaho no. Mag-train og mga farmers no. Mo train po sila, masabay sila train sa mga farmers. Di ba? Itong mga kasundaluhan po karon mo kuan na nahimo ng teacher. Di ba? Dili gid pareha sa una gid mga igala no nga. Parang purely pag sundalo, gira ko na mo ginang mentality sa mga tao, but when you see right now mga igala no, murag dahil na gid ang focus sa to sundalo gid karon mga igala no. Sometimes makita na nato sila nga mo assist no, mo assist sa mga ang law enforcement operations no. But right now ang biliban gid nako ang pag-organize nila no. No, manamog na mo na po silang political leader, mo na po sa mga political leaders. Pero di ba tama? Ano siya, pag-organize og mga ilang parties kina-organize sila mga dating mga rebelde, dating mga NPA para no, matagan sila panginabuhian. Pinaagi sa mga programa sa tuong gobyerno mga igala no. O sila mismo katubitaw na inumduman na to sa talaingod ng mga igala katong issue sa kaning abaka niya dili dito kay ang Daratex fiber di man daw na abaka daw. Mo to maigal na problema na gid ang konato na problema ang 56 ba na diya sa may talaingod. Ang problema mga igala nga to ang mga tong mga kasundaluhan napil sa problema kay di sila mosugot nga tawagan mo balik na pod no kay tungod lang ana nga issue no. So gipaningkamutan jud no. Well, may po ni si Gobernador Edwin Hubahi mga igas Davao del Norte kay abtik kay nagapangita og kanang pamaagi no. So mo na may gala nga gusto mo maiwasan kay kapoy mo kay mo bahay sa nga problema dako kay naggasto nga problema mga igala mas may lang sa kuan pa lang daan sulbaron na no. Sulbaron na gid dapat. So anyways may igala kamusta na ako mga igala pinanto mga people's organization sa tuang 10th Infantry Division mga igala no, ubo sa 10th Infantry Division pinaagi balikan na to mga igala no, ang Public Affairs Office Chief sa 10th ID mga igala na si Major Ruben Gadot. Paminaw na to. Okay, kumusta ang inyong karon sa kanang sa inyong mga people's organizations, kumusta ang ilahang mga livelihood programs karon? Especially katong mga former rebels na people's organizations or katong mga masa. Actually sino naatay ron no sa tuang people's organization ako na lang ning basahon natay 943 ka people's organization. So under ani na ay 398 ka basic ang iyang categorization, then 275 o
o kining ang atuang intermediate o advanced nato is 270. So importante ni siya nga mga figures. Ulito na ko 398 sa basic, 275 o 270 no ang advance no. So kani nga mga figures nagdetermine pod kung unsa ang level sa ilahang or status sa ilang pagka-POs, in particular gyud ang ilahang livelihood no. So diri ta magtanaw kung atong tanaw nara sa more or less 270 no ang is either federated o nagakita na gyud ang mga ilang mga livelihood no nga ano sa ilaha. So as a POs ni siya no, but isa pud manggod sa interventions nga mahatag sa ila is katugid mismo sa ilang ICLIP benefits no. Tuloy-tuloy man ang atong intervention, although actually dili na ni siya sa purview sa military sir no, but good to hear nga na pangutana siya sa MOA para if ever ang right concerned agency matutukan gini siya. Actually kami lang ang usahay mabalikan sa ato ang mga POs kay mostly kita magud ang nag-organize or even nag-establish or nag-reorganize or reactivate kay ang uban dira mga dati na siya nga mga organization, ang uban pagidra underground mass organization pagyod i-reestablish into kanang support na siya sa mga program sa atong gobyerno or ma-reorient or ma-redirect. So in short, naadira mostly sa ilaha kita gid ang naga-organize through sa ato ang mga sundalo sa una kung makahinumdum mo nga pula pa ang tawagan na infiltrated pa ang mga barangays. Number one nga prerequisite para ma-clear ang barangays maka-establish ta og people's organization. That's the reason nga kining sila even until now sa tuwa lang gihapon sila usahay magpatabang through sa ato mga line units, battalion and companies no sa field. So paningkamutan na to maning kung naay pundo available or available yung mga funds ang mga agencies like Department of Agriculture or DOLE gatabang paganita even sa paghimo og project proposal. So with that sa tanang effort na to we have the numbers nga 270 lang gid ang katupa sa 943 ka mga POs na to ang maingon na to nga stable na gid ang ilang pagka-people's organization. So since related man ni siya nga topic sa POs, ako pong hisgutan nga sa 3,919 nga mga FR since 2016 sa Joint Operational Area sa 10ID naatay total number of pending assistance no sa ato mga FRs 347 lang. So ana pud kanindot na siya, although daghan siya tanawon, but thinking nga 3,919 na sila kabuok na FRs, naaratay 347 nga pending no. 166 diri sa kanang immediate assistance nga kanang inik-surrender pa lang nato 15k supposedly na ilang madawatan sa DILG package of assistance, 110 sa livelihood o kining sa ilang mga firearm remuneration sa high powered firearms natay 231 nga wala pa nahatag og 54 sa mga low powered. Naa siya mga corresponding amounts no, 50 mil sa livelihood o sa mga firearms magdepende sa kalidad sa pusil o sa So dira sir nga level gina-update ta mo, but ang ilahang gyud ang paunsa ni sila ma-address is lahi gid nga agency ang concern ani. So pero ang inyong concern is yun sa niyo pagkuan nga para mapabilin sila no, unsa ba kamoy naga-refer if ever na sila problema? Mahulog siya nga ana, but dili na to na siya i-alsahon no sa part lang sa nga ang military dapat masayod ta nga kining pag-supervise sa na diri ang UPAPRO, na diri ang LGU, ang DSWD, sila actually naghatag og mga sustainable livelihood program or SLP ug other nga mga agencies. Tinabangay ni siya kay under sa LCAC naman tay kanang sa mga clusters nga naay convergence og sa mga functions og sa efforts. So mahulog siya nga whole of government approach or whole of nation approach. But katulad ako sa akong explanation ganina, ang una gid nga maduulan sa mga people's organization na to og FRs ang mga sundalo sa ground kay at the first place sila ang nag-organize, even ang naghimo ana sa uban nga mga membership no, mga bylaws o mga project proposals na participation ang atong sundalo. But para ma-maintain na siya, although dili na siya mo ang concern supposedly, but naga-deploy tawag atong gitawag nga community development teams. Regular soldiers kini sila nga
naa dito nag-monitor gabisita pati sa ng mga tindahan usahay magkapi-kapi lang kung pwede masilip ang inventory sa ilang general merchandise kay maningkamot jud nga ma-supervise sila although dili gid nga makialam na gyud ka but para makita lang nimo kay isa pug ka sa nitabang nga ma-award na siya like mga 500,000 worth of general merchandise ng mga baligya. So mahimo na noon kang murag na pug kay responsibility gamay nga nga ma-check na siya even sa kanang pag-harvest sa mga livestock no sa manok, sa mga tilapia. So makatipid na usahay ang mga PO sa labor kay ang mutabang mo harvest ang mga sundalo na pod. So naa siya regular in every PO's clustering naa siya community development teams nga gipabilin ginato na sila nga naga-monitor ana sa ila. Okay, tagan salamat. So, mga ito mga higala no, ang pahayag ni Public Affairs Office Chief Ruben Gadot mga higala. Anyways, mga higala no, hopefully gino, ako ginampo, hindi na tumubalik itong nga mga panahon gino eh. Isod kayo? Mga tao, okay dito sa kasyudad. No? Pero dito sa mga kabukiran, okay ba ka? No? Kalaban na ba yan ni Mayor Duterte mga higala NPA karon. So, malabo na pag mo kwanto kasi una kay amigo man niya to kay mayor man siya. Kwanto pagka presidente niya dagan siyang makita mo to yang gikwan sa una nga murag di mo gid siguro nimo hunon nung gira mo to gikwan niya ning NTFL ka no. But hopefully di na gito mo balik. Hopefully di na gito mo balik kasi kapoy daghan ng mga nabuhis ng mga kinabuhi sundalo man, NPA man. No? Di ato dapat na ingana kasayangon. No, tungod lang kay kuan sa paglaban nato. Sa revolution. Well, laman tay mga di nato angay no, nga di ta makaangay may especially sa for example, mo ginilang tumong patumbahon ng gobyerno. Pero unta no kanang ilahang dalhon mga higala ang kanilang grievance mga higala no, sa tama nga nabay tama, mga naan sila nabay tama. Anyways, may gala, bago ta matamaan, mao ka ta naglangkob sa ato ang panaguban karong adlaw Biyernes may gala no. Petsa 1 ning bulan sa Agosto 2025 sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako yung nakauban Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sa usab. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.